Si Anocha, parang hindi ko kung bubo ko ba siya. Anocha yung tawag dyan, Dendrobium Anocha. Nawala lang yung tag nito, pero Anocha siya. Ayan, ang ganda niya. Oh. Curly curly din siya. Sa dulo. Ayan siya. Ang ganda niya, pero hindi siya masyado. Ayan, slow release fertilizer. 15,912 lang siya. Hindi ako naglagay ng 14,14. Pero sa mga ganitong matured, ferritin 44 ni pero ako nilalagay ko talaga 5912 para ma-maintain yung pagka laki ng dahon nila tsaka katawan. Morning guys, quick update muna tayo sa mga orchids ko. Lagay na lang yun. Pero ngayon naglagay ako sa kanilang ng mga slow release fertilizer. Hindi ko na pakita sa inyo kasi busy ako. So hindi ako masyadong nakakapag-vlog, pero sorry pa rin kasi medyo natatagalan, pero try pa rin natin. Napakita sa inyo, walkthrough ko kayo sa kanila ngayon. Ayan, yung aking mga Grammatophyllum. Yan sila. So, naglagay ako sa kanila ng mga fertilizer. Slow release 15,912. Hindi ako lagay ng 14,14 kasi 14,14 para sa mga mature lang na mga orchids, para ma-maintain din yung tubo nila tsaka mag-set ng flower tsaka spike. 15,912 naman para siya sa pampalago ng dahon tsaka pampatibay ng katawan ng mga orchids. So ito yung dati nandito sa baba, yan naglagas-lagas ng ibang dahon nila. So yan, may mga nakikita nyo yung mga blue bloom, yan yung mga slow release fertilizer. Yan, tapos may mga bagong shoots na rin doon, ayun sa baba. Tapos ayan, meron siyang spike. Meron pa rin siyang spike. Yan ang haba na. Yan. O ito. So ngayon ang init dito sa side na to. So 2 times a day ako nagdidilig. Maga, tapos sa bandang 4 o'clock. Sa hapon, mist na lang. Hindi masyadong basa kasi iniwasan natin yung mga fungus sa mga media nila. So mist lang. Para lang ma-lessen yung init sa katawan nila. So ito sila. Ito makita nyo ito. Slow release fertilizer siya. Ayan, slow release fertilizer. 15,912 lang siya. Hindi ako naglagay ng 14,14. Pero sa mga ganitong matured, ferritin 44 ni pero ako nilalagay ko talaga 5912 para ma-maintain yung pagka laki ng dahon nila tsaka katawan. So ayan, ito sila. Ayan. Yun, may flower pa doon. Ayan, ang dami rin nilang flower. Ayan, oh. Sorry talaga, hindi ako nakakapag-upload nitong mga nakaraang linggo. Busy kasi ako. Marami akong gawa sa trabaho. Sorry. So, eto. Ayan. Ayan. May mga slow release sila talaga. Ayan. Ayan. So, hindi na ako bumili pa ng ano ba yung tawag doon? Yung parang lalagyan na black. Yung canister ba yun? Or lalagyan ng fertilizer. So, ang ginawa ko na lang, may use na kulambo. So, kinakat ko siya. Tapos, ibinabalot ko na lang siya dito. Kasi kung bibiling ko pa, mahal din. So ang dami nito, nasa 100 plus sila in total. So yan sila. Ito yung aking mga seedling na Cattleya. Yan, nag-i-start na silang lumaki. Like before, ang liliit niyan. Yan sila, yung mga Cattleya. Tapos ito mga ano lang to, yung mga pinagtabasan, I don't know kung tawag doon. Para siyang pinagwaiwalay ko, tapos ito nilagay ko. Yan, pero meron na siyang mga ugat na liliit. Ayan, meron rin siyang slow release fertilizer. Make sure lang pa naglalagay kayo nito, wag mismo direct dito sa ugat. Dito sa side lang kasi may tendency na ma-burn, pero sa tingin ko naman hindi naman siya na-burn yung ugat, iniwasan natin yun. Pero pagka meron kayo slow release fertilizer na ganito, ano nyo pa rin, anong tawag dito, apply nyo pa rin ng liquid fertilizer or foliar para talaga mas ma-maintain yung ganda ng mga orchids nyo. Pero kasi busy ako, hindi ko na magawa yun, so ginagawa ko na lang talaga ganyan. So pag magdidilig na lang talaga ako, doon siya nag-activate. So ang effect nito siguro 2 to 3 months.
bago ka magpalit. Kaya busy ako, so hindi ko siya mapalayan talaga ng liquid fertilizer. So ganyan lang muna silang muna sa ngayon. Pero hindi ko sila hindi ko pa rin sila pinapabayaan kahit na ganun ako busy. Ayaw na nga nasa likod yung mga orchids na Thai species yan. Ayan, yung mga Dendroflorum ba yan, Dendroflorum, tsaka Triciflorum, tsaka Parmeri. Yan, Parmeri white pink, tsaka Triciflorum yan. Yun, may bloom pa dun sa sulok. Pakita ko sa inyo mamaya. So ito sila ngayon. So ito rin aking Nepenthes, nagtatribe din siya. Ang ganda niya. Ito, no need fertilizer nito. Ayaw niya ng masyadong mineral, ayaw niya ng masyadong fertilizer. So ganyan lang siya. Pag nilagyan fertilizer na mamamatay siya. Ayan o, ayun, ang dami niyang flower, hindi ko mapasok nun sa loob. Yan yung nakikita niyo. Ayan yung kuday na last na sinend ko sa aking YouTube short. Yung kuday. Ayan. Tapos ito, nilipat ko din to si Celogene aspirata. Ito aspirata. Ito na lang natira kasi yung ganito ko namatay talaga siya. Ayan, ayan. Kahit paano, ayan. Balik na yung ganda niya. Autofocus, ayan. Dito pa din siya sa seedling. Actually dito seedling parang na lang siya. Tumubo na lang. So nagko dito para mas ma-maintain yung moisture niya. Yan, meron pa dito si Anocha. Anocha to Teka, kunin ko. Anocha. Napansin ko dito hindi masyadong bumubuka yung flower niya. Wait lang. Ayan, ito si Anocha. Parang hindi ko kung bumubuka ba siya. Anocha yung tawag dyan. Dendrobium Anocha. Nawala lang yung tag nito. Pero Anocha siya. Ayan, ang ganda niya. Curly din siya. Sa dulo. Ayan siya. Ang ganda niya. Pero hindi siya masyadong bumubuka. Ayan, kung ganito lang talaga ito. Si Anocha. Hindi ko lang kung may amoy ba ito. Ano ito? Wala siyang amoy. Ayan, si Anocha. Dentro din Anocha. Ayan, dami niya rin mga moss doon. Ayan, hindi ko talaga maiwasan. Talaga nagdidilig ako kaya nagtututubo yung mga yan. Kasi mainit ngayon. So wala kailangan silang agalagaan sa init. Tapos yung aking mga yan, ito. Yung mga ang gaganda na nila. Mga Nosmum semi-alba. Tsaka alba. Ayan o. Nakaharap sila dun sa side na yan kasi dyan yung araw. Pero makikita nyo, ayan sila. Malabong na rin to wait lang. Ayan mga ugat nya. Yan, ang ganda na nila. Lumalabong na rin to Ayan ang dami niyang shoots. Yan. Yun, ang media niya ano lang, coco ay burn chips lang siya. Ayan, so nilagay akong fertilizer para mas lalong humaba to. Mas lalong humaba siya. Hahaba pa yung pagka na maintain mo ng fertilizer. Mas hahaba siya. Ayan, itong aking mga kapaklawin lumalaki na rin. So kailangan silang ilipa. Ayan, ang dami. Ayan. Sorry. Tapos ito may spike pa. Ayan, may spike na naman to. Dami na rin nila. Ayan o. Ayan, may mga blue mga fertilizer siya. Ayan. Ito rin to. Nosmum din to. Sanggumay, native sa atin. One of my favorite orchids dito sa Philippines kasi ang ganda niya. Pagka namulaklak. Ang haba. Ito rin. Ito nilipat ko din to. Ayan siya. Yung Cerealiana. Yan, may mga ugat na din doon. Ayan. Kapatong lang siya yan sa Coco Chop. Sa Coco Chunks. Yan. Ayan, may bago rin akong tanim dito. Mga kikis ng ano to ng Sanderiana. Ayan, kikis ng Sanderiana yan. Ayan siya. Andun din siya. Ayan o. Ang ganda na. Andito lang sa gitna ng
fern, ano to? Birdless fern. Nandyan lang siya. Lumalaki na rin yan eh. Noong nakarang buwan, di ba, ang lamig. Ito, pag imbis niyo talaga namulaklak, ibig sabihin malamig yung area. Pero pag yan, nakikita nyo lang nagdadahon, labong lang siya ng labong, tapos hindi siya namumulaklak, ibig sabihin na mainit, hindi niya pa namimit yung tamang lamig. Pag namit yung tamang lamig, mamumulaklak siya talaga. Ito last time to mga aking mga, ang tawag dito, Aphrodite. Diba last time may flower yan? So naabutan siya ng init. So nangyayari, yan ang spike niya, ang haba. Wala pang buds na pinapakita sa akin. Pero yung ugat niya, yan, ganda ng root system niya. Laki ng dahon niya. Ayan siya. Ito rin Sanderiana rin to. Ayan. Meron siyang fertilizer dyan. Yo. Focus. Ano focus? Ayan. Ito. Talaga ninilig ako ito magatapon kasi natutuyo yung dahon. Ay yung... So, kung yung sa side na to, yan. Diba? Ilalim, ang ganda-ganda nila, green. So, ang lamig dito sa area na ito. Mainit na sa side, tapos dito, ang lamig. Ayan siya. Ayan. Ayan. Tapos ito yung mga Ruggiini, Celogini ko. So, naglagay ako ng coco chunk sa ibabaw kasi ang init ngayon, medyo nababurn ngayon dahon nito. Ayan na, naninilaw siya. Naabutan siya ng init dito pag nagti 3 o'clock or 2 o'clock. Ayun pa naman yung pinakamainit. So ginawa ko talaga, naglagay ako ng coco chunks dyan para ma-maintain yung moisture. Ito nagbalik na tong bumalik na to. Dati wrinkle dyan kasi sobrang init. So ito tumutubo na namang ligaw na clover. I don't know, clover ba yan? Yan. Tapos ito yung iba. Ito, nakaharap siya dun sa side na to. Dati, itong dahon niya nakaharap dito sa akin. Kasi, init. Kasi half lang dito sa tapat nito yung net niya. So, ito yan, nabibilog na itong dahon. Ayun, nagkakaroon ng burn. So, nililipat. Mamaya ililipat ko sila pagka, pero pa nagtag-ulan, sawa-sawa na naman sa mga ulan yan. Ay, ito, isa pa. Ang taba, oh. Ganda na. Nilipat ko to. Yan. Nilagyan ko ng mga coco chunks na napakalalaki. Kasi kung maliliit yung ilalagay mo, magkaklag. So, walang hangin na papasok sa loob. Pero yung dating media niya, pero yung media niya sa loob at talaga fern chips. Nilipat ko dati dito siya sa gantong lalagyan. Dati ganito siya lalagyan. Okay. Tinanggal ko. Tapos, lagay ko sa gitna. Ayan. Tapos, eto. Ayan. May hangin pa rin sa loob kahit paano. Ayan. Para ma-maintain na yung lamig. Pero yan, oh. Ang taba pa rin ng mga katawan. So, yan sila dito. Mga section ng aking mga Celogini. Ito si Sanggumay Aphyllum. Yan, nasa ibabaw siya. Ito yung malabong na pinakita ko sa inyo. Tingnan nyo to. Ang ganda na rin ito. Oh, teka, layo ko para mas makita niya. Ayan siya. Ang labong na rin yan. Ayan, oh. Naglalagas yung mga dahon niya, which is normal. Kasi nga season nila ngayon. Pero ako muna, ayoko muna sila mag-bloom as much as possible. Kasi mas gusto ko muna lumabong sila para sunod na season. Ito mga bagong mga stem na yan. Yan ang magbibigay ng flower next season. Pero kung ngayon, ayoko muna silang mag-bloom para kahit papano next season mamulaklak siya. Mas maganda, mas marami cascading yan. Parang kurtina to. Gustong gusto ko to. Ayan, naglalagay siya. Make sure lang pa nagtatanggal kayo nito ng dahon na tuyo. Huwag pa ganon. Pababa. Kasi masisira yung fiber tissue niya dito. May stress sila. Yan, panaglagay siya. Nakikita mo mga dahon-dahon dyan. Ito.
Dahon-dahon yan. Parang lagas yan. Bawat dahon niya ng tanggal. Diyan lalabas yung buds and nodes niya. Yan, nakikita mo siya. Pero pag nakita mo nagtanggal yung dahon niya, huwag ka matakot o mag-worry. Baka mamatay. Hindi. Normal sa kanila. May dormant season kasi ito. Yan, tulad nito. Nangangalagas na siya. Ayan na. Ayan. Ayan na. Ito yung mga bagong shoot sa ibabaw niya. So, ayan siya. Dito panlamong pa sa side nito. Pero nagtanggal na ako ng mga kikis dito kasi ito. Ito, inantay ko lang magsihaba yan. Tapos i-remove ko yan. Ito yung mga susunod pang propagation mo na mangyayari. So, kapag natapos na sila like this, ito wala na to. May tutubo dyan na kikis. Yan. Diyan ka kukuha ng propagation mo. Propagate mo. Pero dito, wag kang kukuha dito. Babaklas ka dyan. No. Kukuha ka dito sa tapos na kasi ito hindi na magbibigay ng buds to, tapos na mag-bloom to, bibigay na lang yan mga kikis like this. Ito nakita niya, ito ayan na, tapos na kasi siya. So yan na lang yung bibigay niya mga kikis, kaya galing na kasi sa flower to. Ayan, mga yan, dati may mga flower yan. So yan siya, tapos yung nasa kabila pa, ang dami pa nun. Kita ko sa inyo. Full sun din siya. Full sun din siya kaya ang ganda. Ito lang tanggapin nyo to kapag during growing season nila, more water kayo para mas dumami siya, mas lumabong. Pero pagka dormant season niya, less yun yung watering, less yun yung fertilizer. At huwag mag-worry kapag natatanggal yung mga dahon. Normal yun. Kasi bibigyan na siya ng buds. No? Kasi may dormant season to. Unlike tulad ng ibang orchids na dileg fertilizer, bulaklak siya, hindi. Once in year lang bumulaklak lang to. So napaka-rewarding ng flower niyan, kaya antay-antay din. Kaya susulit ka naman pag nag-bloom yan. Ayan o. Ayan, natutuyo. Ayan o. Daming kikis. Yan, parang gumama, i-remove ko yan. Ito. Ano, remove mo na yan. Ito, pag gantong pag gantong ano siyang ganyan, parang nagdilig talaga yan. Haba ng haba yan. Yan ang aking mga, ayan o, sa ilalim. Yung mga apilum. Puro apilum yan. Ang dami. Yan ang haba na. Ayan. Ang haba nila. Titingin ko sa side ko, makikita nyo mas buo. Ayan sila o. Ayan. Ang labong na yan. Hindi ko muna sila gusto mag-bloom. Gusto ko lumabong sila. Para next season, mas maraming stem, mas maraming flower. Pakita ko sa inyo. Sa harap, ewan ko makikita. Ayan o, makikita nyo. Ayan, may net lang eh. Ayan, yung matabang yan, nose mo. Meron pa doon. Ayan. Ayan o, ang labong niya. Hindi ko makita eh. Ayan ko nakikita, ewan ko nakikita yun. May net lang siya. Kaya may ganito para hindi masyadong mabilid sa araw kasi hindi rin maganda pag masyadong bilid. Tayo team flower na pinakita ko sa inyo kanina doon na doon side. Okay, ito siya. Ito, ayan. Ang ganda niya. Oh, ang labong. Oh. Ayan o. Oh. Ayan ang flower niya. Ayan, mayroon pa doon sa ilalim. Ayun. Isa. Ayan o. Oh. Yung flower niya nandyan. Tapos ito pa yung morning glory na hindi curl. Ayan, may bloom din siya dyan. Tapos yung isa, ayun ang kuday. Ayan, ito sa side na yan. Yung kaninang side, yan siya. Ito siya. Ayan. Kung nakikita niya, ang ganda ng flower. May ripat ako na katleya dyan eh. Hindi ko lang napakita sa inyo kasi nga. Ayan siya. Ang ganda nila. Tapos ilalim kay mga ipisia. Kasi malalamig. Ang ganda rin niya, ipisia. Ito yung katleya na isa. Hindi ko maangat. Ay, hindi ko makita. Wait, pakita ko sa inyo. Sa loob. Hindi para mas siya makita. Wait, lalabas ko. Naripat ko to. Ito yung dude na katleya na. Wait, lalabas ko siya. Ito.
Niripat ko to eh. Kasi naglalabasan yung ugat niyang madami. Yan siya. Ano, may bagong shoot siya. Pure charcoal lang yan. Pero ang labong niya. Oh. Yan, nilipat ko siya. Pure charcoal yan. Butas-butas. Ilalim is styro. Pero pure charcoal yan talaga. Walang halong coco junction or coco fern chips. Ganyan lang siya. Yan. Yan. Pero ganda niya na. Yan. Lalabong pa to. Lalabong pa yan kasi pahaba pa. Ayan na, tupi na tong dahon niya. Ayan na, tupi. Ayan, dude. Ayan. Ayan si dude. Dude. ID tag niya. Wait, makita. Ayan, Cattleya dude. Ito maganda yung flower nito. Mint yellow. Ayan. Ripat ko siya at least 10 inches pat. 10 inches pa, tapos yung height niya nasa 9. Mas malaki. Unlike, kasi yung dating pot niya ganito. Ito lang kaliit. Ito. Tingnan mo lang siya. Ayan na siya. Yan lang pot niya. Dati. So naglalabas yung ugat dyan, kaya niripat ko siya. Kasi kung titignan mo. Ayan na. Ang liit diba? Kumpara dito ngayon. May butas pa rin si Cattleya talaga. Ayaw ng nag-stuck yung tubig niya. Kailangan talaga lumalabas yung tubig niya para maiwasan talaga yung mga root rot. Yan siya ngayon. Okay, babalik ko lang siya. Tapos ito pa yung isang ano to. Ano may ID nito? Dendrobium. Focus. Ayan. Dendrobium ano, some semi-alba to. Ayan siya, oh. Labong na. Oh. Ang ganda nung dahon. Ang labong niya na. Tingnan niyo. Ang labong niya na. Mahaba din. Yan. Ganda niya na. Yan. Sama-sama sila dyan eh. Pero pa doon, dami pa. Yung kabilang side, yan. Yan siya. Yan siya. So yun lang guys for today's sa aking video. So sana nag-enjoy kayo. Kung may tanong kayo paano tinatanong, paano nagpo-fertilizer, tanong lang kayo sa comment section, sasagutin ko kayo. So yun lang muna for today. At least na walkthrough ko kayo. Sorry talaga. Sorry kasi busy ako. Hindi ko ako masyadong nakakapag-vlog. Pero at least pinakita ko sila sa inyo ngayon kung ano yung itsura nila. So far so good naman sila, mga healthy. Kahit busy ako, at least may time ako sa kanila. Inalagaan mo yun eh. So dapat mong alagaan talaga. So ayun lang. At huwag nyo rin magkalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bago kong videos kahit medyo late. Sorry talaga. Yun lang. Maraming salamat.